Good morning. Okay. Ngayon naman po ay hayaan niyo pong buksan ito po ang ating passage sa Genesis chapter 15. Genesis, the first book of the Bible. Tapos babasahin ko po sa Tagalog. Para sa ating na may mga Bibles, we can also open it. Or rather, pwede tayo magsimula sa Genesis 14 para meron tayong background sa ating pag-aaralan sa umaga. Genesis 14, verse 14 and following. So, Genesis 14 muna, tapos pupunta tayo sa Genesis 15. Okay. Genesis 14 verse 14, at ganito po ang sinasabi. At pagkarinig ni Abraham na nabiha ang kanyang kapatid o yung kamag-anak niya, ay pinagsama ang kanyang mga subok na lalaki na mga pinanganak sa kanyang bahay, na 318 at kanilang hinabol sila hanggang sa Dan. At sila ay nangagpangkat-pangkat sa kinagabihan laban sa kaaway. Siya at ang kanyang mga alipin at kanilang sinaktan sila at hinabol nila sila hanggang sa Hobaw na nasa kaliwa ng Damasco. At iniuwi niya ang lahat ng pag-aari at iniuwi rin niya si Lot na kanyang kapatid at ang kanyang mga pag-aari at gayon din ang mga babae at bayan. At dilabas na sinalubong sila ng hari ng Sodoma. Pagkatapos na siya ay magbalik na mula sa pagpatay kay Kedorlaomer at sa mga hari kasama niya sa libis ng Shaphat, na siyang libis ng hari. At si Melchizedek na hari sa Salem ay naglabas ng tinapay at alak at siya ay saserdote ng kataas-taasang Diyos. At binasbasan niya siya na sinabi, pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos na may-ari ng langit at ng lupa. At purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abraham ng 10 bahagi ng buong samsam. At sinabi ng hari sa Sodoma kay Abraham, ibigay mo sa akin ang mga tao at kunin mo sa ganang iyo ang mga pag-aari. At sinabi ni Abraham sa hari sa Sodoma, itinaas ko ang aking kamay sa Panginoong Diyos na kataas-taasan na may-ari ng langit at ng lupa. Isinumpa akong hindi ako kukuha maging isang sinulit o maging isang panali ng pangyapak o ng anumang nauukol sa iyo baka iyong sabihin pinayaman ko si Abraham. Liban na lamang ang kinain ng mga binata at ang bahagi ng mga lalaking kinasama ko, si Aner, si Eskol at si Mamre ay pakunin mo ng kanilang bahagi. Genesis 15. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abraham sa pangitain na nagsasabi, huwag kang matakot, Abraham. Ako ang iyong kalasag at ang iyong gantimpala na lubhang dakila. At sinabi ni Abraham, O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin kung ako'y nabubuhay na walang anak at ang mag-aari ng aking bahay ay itong taga-Damascong si Eliezer? At sinabi ni Abraham, narito hindi mo ako binigyan ng anak. At narito't isang ipinanganak sa aking bahay ang siyang tagapagmana ko. At narito ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsabi, hindi ang taong ito magiging tagapagmana mo, kundi lalabas sa iyong sariling katawan ang magiging tagapagmana mo. At siya ay inilabas at sinabi, tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo. At sa kanyang sinabi, magiging ganyan ang iyong binhi. At sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y binilang na katuwiran sa kanya. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. So for this morning, and as in our past, as in the previous years, tuwing January or first quarter of the year, pinag-aaralan po natin ang Genesis. So pagpapatuloy natin ngayon sa umagang ito ang series natin on the study of the first book of the Bible. Madalas kapag pinag-aaralan po natin ang passages of Scripture,
Ang approach natin sa pag-aaral ay normally from a moral perspective. What do I mean? Whenever we read scripture, or whenever we read stories from other categories of literature, lagi natin hinahanap po yung moral. Tinatanong natin, kahit sa mga kabataan from grade school, at tinatanong lagi, pag reading comprehension, ano ang moral of the story? Ano ang lesson na natutunan mo? What can we learn from that passage that we can apply in our life? Paano ba natin ito ilalapat sa ating mga buhay? Hindi ko po sinasabi na mali yun. But whenever we study scriptures are not just about yung actions we have to take para sa buhay natin, para maging maayos ang buhay. First and foremost, we have to understand that Scripture reveals to us the God who created us, the God who created heaven and earth. Sabi nga sa Genesis 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Yun ang primary objective ng Scripture. Ipakilala sa tao ang Diyos. And so, we need to ask whenever we approach Scripture, who is God? What are His attributes? How does He operate? Sa pamamagitan ng kasulatan, nakikilala natin ng Diyos at tumitibay tayo sa ating pananampalataya. And so, we are presented now with theological lessons to teach us to respond to God who is revealed in Scripture and to build us in the faith. Last year po, sinimulan natin ang pag-aaral sa mga krisis na maaaring humadlang po sa pangako ng Diyos kay Abraham. Na matatandaan natin, pinangakuan ng Diyos si Abraham na siya ay isang magiging malaking lahi. Hindi lang yun, pinangakuan din siya ng lupang pangako. Yung tinatawag natin na Kanaan. And so, ngayon, simula na tinawag ng Diyos si Abraham, may ilang mga bagay o krisis na dumaan sa kanyang buhay. Siya mismo ang naka-experience ng mga krisis na yon sa pananampalataya. At makikita natin na itong mga threats na ito, kasama po niya ang Panginoon para mapagtagumpayan ang mga ito. Bilangin lang natin sila. Isa-isahin natin. Sa Genesis 11:30, ang sabi pa si Sarai, ang kanyang asawa. So paano siya magkakaroon ngayon ng anak? O paano siya magiging lahi? Paano siya magkakaroon ng tagapagmana kung baog ang kanyang asawa? Sa Genesis 12:10, nagkaroon ng tagtuyot sa Kanaan. Napilitan silang magpunta sa Ehipto. At kailangan niya ngayong lisanin ang Kanaan. So paano na ang pangako ng Diyos? Sa Genesis 12:11-20, nangamba si Abraham dahil sa kanyang pagsisinungaling kay Faraon. Hindi lang yan. Sa Genesis 13:1-18, humiwalay pa si Lot, yung kanyang anak-anakan, dahil sa pagtatalo tungkol sa lupa. So kailangan nilang maghiwalay ngayon. Na natili si Abraham sa Hebron, sa Kanaan, at si Lot naman ay napunta sa city of Sodom. So paano na yun? Ang nasa isipan kasi ni Abraham, paano na itong anak-anakan ko? Iniisip niya malamang si Lot ang magiging tagapagmana niya. Sa Genesis 14:13-24, nakipagdigmaan si Abraham sa mga hari ng silangan na maaaring kanyang ikinasawi. Pero nagtagumpay pa rin siya laban sa mga hari at na-recover niya si Lot. Ito yung pinag-aralan natin last year dahil nga sa Panginoon. And so, we see time and time again, the Lord has been very gracious to Abraham, keeping His promise to bless him and keep him. Ngayon, dito naman sa chapter 15 ng Genesis, we approach the very heart of the story of Abraham. At ito rin ang ginagamit ng mga New Testament writers bilang background sa pagpapaliwanag sa katuruan at sa blessing ng justification by faith o yung pagpapawalang sala. These are actually, itong Genesis 15 ay composed of two parts. O pwede natin sabihin, kung sa drama, ito ay dalawang scenes sa pagpapahayag ng Panginoon kay Abraham.
Part 1, makikita sa verses 1 to 6, at saka part 2 sa verses 7 to 21. Para sa umagang ito, ang pag-aaralan natin ay ang verses 1 to 6. So, panalangin ko po mga kapatid, na sa pamamagitan ng ating pag-aaral ng Genesis ay mag-minister sa atin po ang salita ng Diyos. Ano man ang ating pinagdadaanan at gano'n man kahirap ang mga problema natin, nawa ipakita sa atin ng kasulatan na ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat at tapat siya sa kanyang pangako. Maaari tayong magtiwala sa kanya bilang tugon sa maayos na pamumuhay sa presensya ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Ang tanong natin sa umagang ito sa Scripture is composed of 3 words. What is faith? What is faith? Ano ang pananampalataya? At ang structure ng ating magiging preaching for this morning or yung ating balangkas is only composed of 3 points din. Number 1, sa verse 1, God graciously gives Abraham hope. Sa verses 2 to 5, God graciously promises Abraham a son. At sa verse 6, God graciously imputes righteousness on Abraham by faith. Punta po tayo sa ating passage. Buksan natin ang ating mga Bibles sa Genesis 15. God graciously gives Abraham hope sa verse 1. Sabi dyan, after these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision, saying, Do not fear. Do not fear, Abraham, I am a shield to you. Your reward shall be great. So dito sa section na ito, makita po natin na Diyos ang nag-i-initiate na makipag-usap kay Abraham. And He is reassuring Abraham. Ang setting po ng ating passage ay sa loob ng tolda ni Abraham sa Oaks of Mamre, sa Hebron. By this time, Abraham is most probably nasa 85 years of age. 75 years siya kasi na niya nilisan ang Haran papuntang Canaan. And we are told sa chapter 16 na 10 years have passed. So by this time sa Genesis 15, malamang papunta na siya doon. It's after 1 decade na. So 85 years old siya almost and had already been living for almost 10 years dito sa Canaan. Nangyari itong chapter 15 pagkatapos magtagumpay ni Abraham laban sa mga hari at nailigtas niya rin si Lot. Isang gabi habang nakahiga po siya sa loob ng kanyang tolda ay dumating ang salita daw ng Panginoon kay Abraham. Alam po natin gabi ito sapagkat sabi sa verse 6, And he took him outside and said, Now look toward the heavens and count the stars. So, itong pangitain na ito ay dumating sa kanya isang gabi. Noong unang panahon po, pinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa mga hinirang sa pamamagitan po ng mga dreams and visions at saka direct communication. In this case, sabi dyan, the word of the Lord came to Abraham in a vision. So, specified dito na vision, ito, hindi siya dream, kundi vision ito. Dilat ang kanyang mga mata, nakita niya ang salita ng Panginoon. Pag sinabi natin salita kasi, hindi siya pangitain eh. Di ba? Pag sinabing salita ng Panginoon, maririnig natin. Pero ang ginamit na language dito, in a vision. So, hindi ko alam, hindi sinabi ni Moises, yung writer ng aklat, kung paano naging experience ni Abraham. Pero, the word of the Lord came to Abraham in a vision. The last time na kinausap ng Panginoon si Abraham ay noong naghiwalay sila ni Lot at naiwan si Abraham sa Hebron. And that was through direct communication. Pero dito, patuloy siyang kinakausap ng Panginoon, this time through a vision. And this is the reason the scriptures consider Abraham as a prophet. Dahil may direct access siya sa Panginoon.
Ang sabi po sa kanya ng Panginoon dito sa verse 1, "Do not fear, Abraham. I am a shield to you. Your reward shall be very great." Although hindi sinabi dito ni Moises ang dahilan bakit sinabi ng Diyos or yung background sa sinabi ng Diyos na do not fear. It would be helpful for us na balikan sandali lang po ang mga pangyayari sa chapter 14. Doon sa chapter 14 na ating pinag-aralan last year, nagkaroon po ng digmaan sa Kanaan dahil naghimagsik ang ilan sa mga hari o yung mga vassal kings or lower kings ng Kanaan laban doon sa high king na si Kedorlaomer na king of Elan. Ang ginawa ni Kedorlaomer na king of Elan, kasi nagmumula sila, ang ginamit sa Tagalog Bibles, mga hari ng silangan. Pero pag tinignan sa map, katulad na pinakita ko last year, sila yung mga hari sa Babylon. So, ang ginawa ni Kedorlaomer, tinipon niya ngayon yung kanyang kupunan, composed of 4 kings sila, at sinalakay po nila ang mga hari ng Kanaan. And in the process ng kanilang conquest, nadamay po si Lot dahil isa nga siya sa mga inhabitants ng Sodom. Nang malaman po ito ni Abraham, agad-agad niyang tinipon ang kanyang mga tauhan. At magtataka tayo kasi hindi naman hari si Abraham. Dayuhan po siya sa Kanaan. At wala siyang city. Mga tolda lang. So, how is it na ang isang dayuhan, sa panahon natin, ang tawag natin dyan, gypsy. Kasi wala siyang tahanan. How is it na ganito meron siyang trained military men? Most probably, binigay yun sa kanya ng hari ng Egypt nang umalis sila kasama si Sarai. So, nagkaroon siya. Mayaman na mayaman at considered na dito sa passages, nakikita natin yung dahan-dahan kung ano yung role ni Abraham. Katulad ng mga hari, nakipagdigmaan siya sa kanila. And so, pwede rin sabihin na si Abraham, bagamat wala siyang lungsod, hari rin siya. Nagpa-function siya as a hari, as king. And so, he went against these kings to war. And amazingly, even though lahat ng bayan na sinalakay nitong mga hari na nagmula sa Babylon ay natalo, si Abraham po ay tagumpay. 1 versus 4 kings of Babylon. Nanalo siya. Hindi lang yun. Naiuwi pa niya ang lahat ng pag-aari na kinuha nitong mga hari. At pati si Lot, nasa gift pa niya. In the end, bagamat karapatan po ni Abraham, dahil siya nga yung winner So dapat ikaw ang makakakuha ng samsam. Tinanggihan ni Abraham yung mga pag-aari ng Sodom. At sabi niya, hindi, ayokong may masabi kayo laban sa akin at masira ang testimony ko at sabihin niyo na nagpayaman ako sa pamamagitan niyo. Ayoko rin na ma-associate ang aking sambahayan sa Sodom. And so, siya doon? Nanindigan siya doon. Hindi lang yon. Hindi siya tubong Kanaan. And so, ayaw niya na may maisip laban sa kanya ang kanyang mga kapitbahay. So, dito ngayon sa chapter 15, after the height of his victory, muling nangamba si Abraham. Nandito siya nag-iisa sa kanyang tolda, nag-iisip. And sa panahon natin ngayon, may tawag tayo dyan. Mukhang nag-overanalyze yata si Abraham. Yun ang makikita natin. There are at least 5 views from scholars habang pinag-aaralan ko to. Pag tinignan niyo po yung aking transcript, makikita niyo na ang dami kong footnotes. Dahil there are at least 5 views mula sa mga scholars na pinapaliwanag nila kung bakit sinabi ng Panginoon kay Abraham na fear not. Ano bang kinatatakutan ni Abraham? Bakit siya na-anxious sa kanyang buhay? So dito sa mga 5 views, hindi na natin tatalakayin kung ano yung mga iba't ibang views. Iyan na lang natin. Dadaanan natin yun, papahapyawan natin. Is it possible? Ganito na lang. Na natakot si Abraham para sa kanyang buhay
Dahil ngayon lang nagpakita ang Diyos sa kanya. In the past, hindi naman eh. Kinakausap lang siya at sumusunod siya. God told Abraham to leave his family in Haran at pumunta sila sa Canaan, to a land that I will show you. Yes, sumunod siya. God told Abraham na umalis dyan sa Egypt. Sumunod lang siya. Pero ngayon lang nagpakita ang Panginoon kay Abraham. And so, posible bang natakot siya? Yes, possible yun. But is it also possible that at the back of his mind, he was thinking na maaaring balikan din siya ng mga hari mula sa Babylon? Kasi nanalo siya eh. Pwedeng mangyari, naresbakan siya. Ganon. Mas malaki ang Babylon kaysa sa bahayan ni Abraham. Pwede siyang resbakan. Possible ba yun na ito yung kinatatakutan ni Abraham? Yes. Is it also possible na iniisip niya na pagkatapos niya tanggihan ng mga samsam, baka magkaroon ng suspicion ang mga Canaanites na ibaling naman ni Abraham ang kanyang attention sa pagsakop sa kanila isa-isa? At ngayon, dahil nagpapalakas si Abraham, mas maganda unahan na lang nila siya. So on the one hand, pwede siyang resbakan ng mga hari, pero dito sa loob ng Kanaan, pwede siyang unahan ng kanyang mga kapitbahay. Is this possible? Na ito rin ang kinatatakutan niya? It is possible. Is it also possible that he was thinking na kung sakasakaling balikan siya o unahan siya ng mga karating bansa, dahil wala siyang anak, at yung iniisip niyang anak-anakan na si Lot is a lost cause already, paano siya magpapatuloy dito sa lupain pinapangako ng Diyos kung mamamatay siya? Is it possible na ito rin ang isa sa mga pinatatakutan niya? Yes. Is it possible na iniisip niya na tumatanda siya at si Sarai? Paano pa sila magkakaroon ng anak? Yes. Possible yun. 10 years na silang naghihintay sa Panginoon. Tayo, tingin lang natin from Genesis 12 or part ng 11 papunta dito sa Genesis 15, ang tingin lang po natin ay chapters lang. Parang ilang chapters lang yun. Pero para kay Abraham, 10 years na yun. So, is it possible na iniisip niya ang lahat ng bagay na ito? Is it all of the above? Yes, it is possible. And so we see here, yung matapang na Abraham na nanalo laban sa 4 na malalaking hari ng Babylon, he is here an emotional wreck. Makikita natin dito, he is struggling with his faith. And to comfort and encourage him, dumating sa kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, "Do not fear, Abraham. I am a shield to you. Your reward shall be very great." Ang sinasabi po sa kanya ng Panginoon dito ay, anuman ang mangyari, anuman ang iniisip mo, anuman ang iyong kinatatakutan, ako ang magtatanggol sa iyo. Ako ang mag-iingat sa iyo. Oo nga naman. Ang tendency natin, kapag tayo, nauunahan tayo ng takot natin at saka mga alalahanin natin, nakakalimutan natin kung ano na ang napagtagumpayan sa pananampalataya na kasama ang Panginoon. Hindi natin nililingon. Nakafocus tayo doon sa problema lang natin at doon sa takot natin. Pero sabi ng Panginoon, hindi. Ano man ang mangyari, ako ang magtatanggol sa iyo. Ako ang kasama mo. Ako ang mag-iingat sa iyo. Ako ang iyong halasag. I am. Hindi sabi ng Diyos na I was. Hindi siya past tense. Sabi ng Diyos, I am. Present tense. Ibig sabihin, magpapatuloy yun. Yung blessings ng Panginoon sa kanya ay magpapatuloy. What God has done in the past 10 years to protect Abraham will continue. And to relieve Abraham of his fears, may dinagdag po ang Diyos. Sabi po ba niya dyan, pagkatapos niya sabihin na, "Do not fear, Abraham, I am a shield to you."
Sabi ba ng Diyos, I am your reward lang? Hindi. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, I am your exceeding great reward. Exceeding great reward. Pag inisip natin to, parang sinasabi ng Diyos, tama yung ginawa mo doon sa Samsam. Kasi mas higit ako doon. And so God is giving Himself to Abraham to preserve and generously bless this old man and satisfy yung kanyang mga cares based sa promise ng Genesis 12:2. Sa Genesis 12:2, balikan lang natin, sinabi ng Panginoon, pinangako niya kay Abraham, I will bless you, so you shall be a blessing. So God is giving Himself to exceedingly and greatly bless Abraham so that Abraham would have hope. O yun yung kailangan natin minsan. Pag nauunahan tayo ng mga takot natin at saka mga alalahanin, is we need to remember that God is our exceeding great reward. Punta tayo sa verses 2 to 5. God graciously promises Abram a son. Sabi dyan, Abram said, O Lord God, what will you give me since I am childless and the heir of my house is Eliezer of Damascus? And Abram said, Since you have given no offspring to me, one born in my house is my heir. Then behold, the word of the Lord came to him, saying, This man will not be your heir, but one who will come forth from your own body, he shall be your heir. And he took him outside and said, Now look toward the heavens and count the stars if you are able to count them. And he said to him, So shall your descendants be. Dito sa verses 2 to 5, God discusses with Abram about the promise of an offspring. In the past, natatanggap lang po ni Abram ang instructions ng Panginoon at sumusunod po siya. Hindi sila nagkakaroon ng dialogue. Pero dito sa chapter 15, ma-observe natin yung kanilang Q&A exchange. First time to. Tinanong agad ni Abraham, pagkatapos siya i-assure ng Panginoon about protection at saka reward, tinanong agad ni Abraham ang Diyos. And first time niya rin dito, in-address ang Panginoon ng Yahweh Adonai. Pag sinabing Adonai, Master ang ibig sabihin, or Lord. Kaya parang ang sinasabi dito ni Abraham, dati kasi pag binasa lang natin, sinabi ng Panginoon kay Abraham at sumunod si Abraham. Sinabi ng Panginoon kay Abraham na umalis dyan, umaglakbay at sumunod si Abraham. Ganun lang ang kwento. Pero dito, first time na binanggit ng Bible, and whenever nagbabago ang scriptures ng tono, it is something that we need to pay attention. Ibig sabihin, may nagbago kay Abraham. At dito, tinawag niya ang Panginoon, O Lord God, what will you give me? First time na lumabas sa kanyang mga labi. Ito, ibig sabihin, may nagbago sa kanya at ang ginagawa ni Abraham ay, marami na siyang pag-aari, marami na siyang tauhan, may mga napagtagumpayan na siya. Pero anong turing niya sa kanyang sarili? Siya ay isang alipin. Kaya nga ang tawag niya sa Diyos ay Adonai. You are my master. I am your servant. Kita natin dito ang kanyang pagpapakumbaba. Pero at the same time, dahil marami siyang tanong, may halong pag-aalinlangan sa kanyang tinig. O Lord God, what will you give me? Since I am childless, and the heir of my house is Eliezer of Damascus. Since you have given no offspring to me, one born in my house is my heir. So even though sa verse 1, nagbigay ng reassurance ang Panginoon na siya ang magbe-bless kay Abraham, na siya ang mag-iingat kay Abraham,
hindi natigil yung anxiety ni Abraham. Hindi naging sapat yun para sa kanya. Makikita natin dito that it continues to bug him. Pero sa line of questioning ni Abraham, mababasa natin na it's not because of impatience. Yes, 10 years na siyang naghihintay. Pero kung impatience kasi ang tanong, ganito yung dapat na tanong, yung tono. Bakit wala pa akong anak? Hindi naman yun ang tinanong ni Abraham. Ang tanong ni Abraham ay, what will you give me since I am childless? Ibig sabihin, ang hinahanap ni Abraham ay ganito. May possibility pa ba akong magkaroon ng anak? 10 taon na nga akong naghihintay. Hindi ko alam kung mabubuhay pa ako bukas. Kung respakan ako ng mga hari ng Babylon, kung unahan ako ng aking mga kapitbahay, hindi ko alam. At wala pa akong anak hanggang ngayon. Tumatanda kami ni Sarai. May posibilidad pa ba na magkaroon kami ng anak? Kailangan yata nila ng tulong sa aircon. Nalamigan yata sila. Kasing lamig ng kalagayan ni Abraham, seeing that he is childless. At the back of Abraham's mind, ang kanyang tagapagmana ngayon ay si Eliezer, hindi na si Lot. Kaya nga niya dinala si Lot. Iniisip-isip niya na malamang yun yung wala siyang anak, yun yung tuturing niyang anak. Alam natin yan, marami sa mga pamilya sa mga Pilipino ganyan. Ang ituturing ko na lang na anak ay ang aking pamangkin. Ngayon, wala na si Lot, humiwalay sa kanya, naandun sa Sodom, naninirahan. Ngayon, sabi niya sa Panginoon, at ang nasa isipan niya ay si Eliezer ng Damascus. Pero paano magiging ano yan? How will that work? Iniisip niya itong servant na lang niya ang magiging tagapagmana niya. Before we move on, bigyan muna natin ng konting background ito, historical background, based sa practices nila sa ancient Near East. Sa original language, pag binasa natin itong verses 2 and 3, isa ito sa mga pinaka-difficult passages dito sa Genesis dahil meron itong wordplay. Yung wordplay ng heir at saka yung son of Damascus or yung tinatawag nilang Eliezer of Damascus. May wordplay dyan eh. Hindi na natin pag-uusapan yung technicalities nun. Ang point dito is that gustong gamitin ni Abraham ang nakasanayan sa lugar na yon. Ang nakasanayan nila sa ancient Near East. Yung kultura nila, ng panahon nila, na kapag walang anak o kapag wala kang tagapagmana, maaari nilang italaga ang kanilang chief servant para siya po ang mag-aalaga sa kanila hanggang sa kanilang pagtanda. Ang argument ni Abraham ay ganito sa Panginoon. Narito, wala akong anak kasi hindi mo naman ako binigyan. Baka pwedeng ituring na tagapagmana si Eliezer. Dito siya pinanganak sa aking sambahayan o sa aking bahay. Dito siya lumaki. At tapat siya sa akin hanggang ngayon sa kanyang pagtanda at sa aking pagtanda, hindi siya umalis. Hindi naman siya sumama kay Lot. Tapat siya sa aking pamilya. Parang family na rin siya sa akin. Baka pwedeng i-consider ng Panginoon. And so umaapila siya. Gamit-gamit ang kultura. Umaapila siya sa Panginoon, hindi gamit ang salita ng Diyos, kundi gamit ang kultura. Pumayag ba ang Panginoon? Ano sabi ng Scripture? Hindi pumayag ang Panginoon. Pinahayag ng Diyos ang kanyang panukala kay Abraham. Sabi sa verse 4, Then behold, the word of the Lord came to him, saying, This man will not be your heir, but one who will come forth from your own body, he shall be your heir. Paano yun? Diba? Ang tanda na niya, 85 years old na. Diba? Paano yung kanyang asawa?
So God's promised heir ngayon to Abraham was a biological son. Yun yung tawag natin sa panahon natin. Ang tagapagmana ni Abraham ay hindi tinalaga ng batas, hindi tinalaga ng kultura ng tao. Hindi po alipin ang anak ni Abraham at masalong hindi empleyado sa bahay ni Abraham. Ang tagapagmana ni Abraham ayon sa Panginoon, ang tagapagmana ni matandang Abraham ay tunay na anak. Magmumula sa katawan niya sa kanyang katandaan. So God is saying, hindi ito nakabase ngayon. Pag kumikilos ngayon ng Diyos, hindi ito nakabase sa kakayahan o kalooban ng tao. Hindi siya nakabase doon. God does not depend on. When He works, pinapakita niya ang kapangyarihan niya at dinidisplay niya ito at hindi siya nagdedepende sa kakayahan o kalooban ng tao, kundi sa kapangyarihan at kagandahang loob niya. Pagkatapos nito, binigyan siya ng Diyos ng sermon illustration. And probably part pa rin ito ng vision niya. Dinala raw siya ng Panginoon sa labas ng kanyang tolda at ganito ang sinabi sa kanya ng Panginoon sa verse 5. Now look toward the heavens and count the stars if you are able to count them. And He said to them, so shall your descendants be. Tingnan mo ang lahat ng bituin. At kung mabibilang mo yan, ganyan karami ang iyong lahi. Ganyan kalaki, ganyan karami. Anong sinasabi dito ng Diyos? Sinasabi ng Diyos, tingnan mo ang mga bituin. Tingnan mo kung ako ang gumawa niyan. Ako ang naglagay sa kanila dyan. Tingnan mo kung paano sila magningning. Ako nagbigay sa kanila ng liwanag. At kung paano sila magningning, kung paano ko sila ingatan, ganun ko rin iingatan ang iyong lahi. Dadami sila. Mga kapatid at kaibigan, saan po natin nakita itong kagandahang loob at kapangyarihan ng Diyos? In the immediate history of Abraham, alam natin na nagkaroon silang dalawa ni Sarai ng anak. At tinuturo natin yun sa Sunday School. Ano pangalan ng anak ni Abraham at ni Sarai? Si Isaac. Akala ko, parang narinig ko, si Isko. Si Isaac. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham. Hindi napako yung pangako. Natuloy yun. Pero all of this we must understand. All of this points to a greater and powerful fulfillment in the redemption of God's people. Hindi nagtatapos ang kwento kay Isaac. Itong pangako ni Abraham na bibigyan siya ng anak is actually a fulfillment of a powerful and greater fulfillment in the history of redemption. Ang ibig sabihin dito ng Panginoon ay laban sa lahat ng maaari mong maisip na humadlang sa aking pangako sa iyo, tinalaga ko na ang bawat generation, ang bawat salin lahi ay magkakaroon ng tagapagmana. Hindi mawawalan ng tagapagmana ang bawat salin lahi, hindi mawawalan ng tagapagmana ang aking kaharian hanggang sa dumating ang tunay na anak ng tao at ang tunay na tagapagmana ng kaharian ng Diyos. At dumating nga siya. Ang pangalan niya si Jesus. Na ang ibig sabihin ng pangalan niya ay God saves. Dahil tinubos niya tayo at inilakip tayo sa Kanya, naging kapwa tayo mga tagapagmana ng kaharian. Mga kapatid at kaibigan, kumusta po tayo ngayon? Kapag nagpatong-patong po ang ating mga alalahanin at walang-wala tayo. Minsan tulad tayo ni Abraham, kapag nagsastruggle sa pananampalataya, imbis na panghawakan po ang salita ng Panginoon, tumatakbo po tayo sa kultura. Tumatakbo po tayo sa mga nakasanayan natin. At umaasa tayo sa ating kakayahan.
at nakasanayan. Tapos, ang ginagawa natin, yun yung ginagamit natin para umapila sa Panginoon. Nagpapapray tayo, and there's nothing wrong with that. Pero ang problema sa atin, umaasa po tayo sa kultura, umaasa tayo sa mga nakasanayan natin na nagmula sa ating mga lumang pamumuhay. Hoping na aaprubahan ng Panginoon ang nilikha natin sa ating mga isipan. God does not work that way. Ang inaaprubahan niya ay yung kanyang salita. God's power does not rely on man's quick fix solutions. At dito naghahanap ng quick fix si Abraham. Pag-isipan natin po ang sinabi ni Jesus nung nandito siya sa lupa. Buksan lang po natin sandali sa Luke chapter 12, verses 25 to 31. Luke 25, or rather Luke 12, verses 25 to 31. Babasahin ko po sa Tagalog. At ganito po ang sinasabi. Luke chapter 12, New Testament, verse 25. Sino sa inyo makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras man lang sa pamamagitan ng pagkabalisa? Meron ba? Kung hindi nga ninyo magawa ang gayong kaliit na bagay, bakit kayo nababalisa tungkol sa ibang mga bagay? Oo nga naman. Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal, ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Si Solomon po yung, during the golden age of Israel, siya yung pinakamayaman at pinakamarunong na hari ng panahon nila. And so sinasabi dito, sa yaman ni Solomon, hindi siya nakapagsuot ng kasing ganda ng tulad sa mga bulaklak. Bagamat, napakariringal ng mga damit niya. Verse 28, kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukasan iginagatong sa kalan, ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig nyo sa Kanya. Pananalig ang pinag-uusapan. Ganon din ang problema ni Abraham. Kay liit ng kanyang pananalig sa Diyos. Kaya't huwag kayong mabalisa sa paghahanap ng inyong kakanin at iinumin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kinakailangan niyo ang lahat ng ito. Kaya't higit sa lahat, anong sabi? Higit sa lahat pag sumakitan ninyong pagharian kayo ng Diyos at ipagkakaloob niya ang kinakailangan nyo. Ang problema po sa atin, mabilis tayong mag-alala. Mabilis rin tayong makalimot kung paano tayo dinaramtan at sinusustain ng Diyos araw-araw. Tapos nag-aalinlangan tayo na para bang walang Diyos na nag-iingat sa atin o walang Diyos na nagmamahal sa atin. Meron pong dahilan bakit commanded tayo na pag sumakitan ang kaharian o pag sumakitan natin na pagharian tayo ng Diyos. Sapagkat alam po ni Kristo na hindi magiging madali ang buhay ng mga hinirang. Hindi madali na sumunod sa Kanya. Hindi madaling sumunod bilang tagapagmana. Pero hindi naman niya tayo iniwan. Hindi rin tayo pinapayaan. And so take heart, O Christian. Take comfort. The reason we are commanded na pag sumakitan ang kaharian ay ito. Verse 32. Sabi dyan, do not be afraid, little flock. Biglang nagbago yung tono ni Jesus. Inaaliw na niya sila. Do not be afraid, little flock, for your Father has chosen gladly to give you the kingdom. God is a happy God sa kanyang mga hinirang.
At nasisiyahan siya na sabi dyan na ibigay sa kanyang mga anak hindi lamang ang ating mga pangangailangan. Ano sinasabi dyan? Nasisiyahan siyang ibigay ang buong kaharian. Tapos mababalisa ka sa maliliit na bagay? Oo nga naman. Tapos aapila ka sa Panginoon gamit ang kultura? Mangangatwiran ka sa Kanya? Samantalang nasisiyahan ang Diyos na ibigay ang Kanyang buong kaharian. Dahil kay Kristo, naganap ang pangako ng Diyos kay Abraham na pagpalain sa Kanya ang lahat ng angkan sa lupa. Hindi lang Israeli, hindi lang yung mga Israelite. Kasama pati tayo. How? Sa ating passage, anong naging tugon ni Abraham ngayon sa pangako at kagandahang loob ng Diyos? Tingnan natin. Watch his response. Balikan natin yung Genesis 15, verse 6. Tingnan natin yung naging response ni Abraham sa Diyos. Verse 6. Then he believed in the Lord, and he reckoned it to him as righteousness. Hindi na pinilit ni Abraham ang solusyon na nasa isipan niya. Mabuti naman. At bagamat napakaliit ng kanyang pananampalataya, hindi na niya pinilit. Oo, wala siyang anak. Walang-wala siya. Wala rin siyang lupain. Isa siyang dayuhan na maaaring respakan ng mga hari o unahan ng mga kapitbahay niyang Kananita. Sa mata ng Diyos, si Abraham po ay makasalanan. Tulad natin. Hindi siya matuwid. At nakita natin yun sa review natin kanina. Ilang beses ba niya sinangkalan yung asawa niya? Di ba? 2 beses. Unang-una kay Paraon, pangalawa kay Abimelech. Sinangkalan niya, sige, kunin niyo asawa ko. Kasi natatakot siya na baka patayin siya. Sa mata ng Diyos, si Abraham ay hindi matuwid. Siya po ay makasalanan. Pero nagtiwala siya sa pangako ng Diyos at umasa siya sa Diyos. Natuto pa rin ito. Abraham looked forward and trusted in God. And scriptures tell us that this is enough. Sapat na yun na nagtiwala sa Diyos. At anong sabi dyan? Anong ginawa ng Diyos? God not only gives Abraham hope and promises him a son, dito, God graciously imputes righteousness on Abraham by faith. What does this mean? Anong ibig sabihin itong salitang record? Regard. God thought. Sa isipan ng Diyos, oo, nire-recognize na makasalanan si Abraham, pero at the same time, in the mind of God, He regards, He sees Abraham as righteous. Kaya yun May paliwanag po dyan si Apostol Pablo at pag-aaralan din natin ito next week. Pero for now, tingnan natin, 2,000 years after nabuhay si Abraham, pinaliwanag ni Apostol Pablo ito. Sa Romans 4:23-25, ganito sinasabi niya, Now, not for his sake only was it written that it was credited to him. At tinutukoy ni Pablo ay si Abraham. But for our sakes also, to whom it will be credited as those who believe in Him, who raised Jesus our Lord from the dead. Verse 25, He who was delivered over because of our transgressions and was raised because of our justification. Anong sinasabi dito ni Pablo? Hindi raw ito sinulat, itong passage sa Genesis 15, hindi raw ito sinulat para lang ibilang kay Amang Abraham ang katuwiran. At para malaman lang natin lahat na siya lang ang matuwid. Hindi! Kasi may mga tagapagmana nga eh. So paano sila magiging tagapagmana? Sinulat din ito para sila rin daw sa pamamagitan ng pagpapawalang sala kay Kristo
dahil sa kanilang pananalig, ito rin daw ay para sa kanila. Genesis 15 is also for the rest of the children of God. This blessing is also for you today. We tend to think, pag pinag-uusapan natin ng mga blessings, naghahanap tayo ng iba't ibang mga ritual. Natandaan ko po nung nag-attend kami ni Jovi nung opening ng Yangnan sa SM Marikina. And pinaliwanag ko doon sa coordinator kung ano yung dapat nilang i-expect. Na hindi ako papasok kasama nyo at maghahagis-hagis dyan o magwiwisik. Wala ako nun. Sapat na ang salita ng Diyos para pagpalain ang tao. Kaso hindi nila na-get. Pagkatapos ipahayag ang salita at ipaliwanag ito sa kanilang harapan. At pagkatapos ko rin sila ipanalangin, may nagtanong daw, yun na yun. Higit sa mga ritual na naiisip natin sa mundong ito, ang salita ng Diyos ay pagpapala. Hanap tayo ng kung ano-ano sa kultura, kung saan tayo naghahanap. Samantalang ito nandito sa ating harapan, ang blessing. Ito ang magpapasaya sa kaluluwa ng tao. At ganun din ang sinasabi dito ni Apostol Pablo. Hindi ito sinulat para lang ibilang kay Amang Abraham, kundi para rin sa atin na pinawalang sala kay Kristo dahil sa pananalig sa Diyos. This blessing is for you, church, even to this very day, those who believe in Christ. So ngayon, balikan natin yung tanong natin nung nagsimula tayo sa pag-aaral. What is faith? Simple lang. Faith is taking God at His word. It is our response sa Kanyang salita when He promises He will do it for us. Response yun. Pag nangako ang Diyos na gagawin niya yun para sa atin, faith is our response. It is our confidence in God, not in ourselves. To do what He says for us, things we cannot do for ourselves. Ulitin ko, it is our confidence in God, not in ourselves, to do what He says for us, things we cannot do for ourselves. On this side of the cross, natatamasa natin ang mga pagpapala ng pagpapawalang sala. Natatamasa natin ang kasiyahan na mabilang sa sambahayan ni Amang Abraham. Na-experience natin ang pag-iingat at pangangalaga ng Diyos sa bawat araw para manatili tayo sa Kanya hanggang huli. Hanggang sa marating natin ang kaganapan ng kaharian ni Jesucristo. Dahil sa ating tagapamagitan, dahil sa tunay na anak at tagapagmana. Therefore, faith. Itong mga bagay na ito, nakita ba natin ito? Hindi natin ito nakikita. Did we see justification? No. Nakikita ba natin ang pag-iingat ng Diyos sa atin? Oo, na-experience lang natin day by day. Pero nakikita ba natin kung paano kumilos ang Diyos? No. There are things that are not seen by our eyes. But God sees them. Faith is believing in things unseen. And God regarded faith as righteousness. Isapusan natin ang mga bagay na ito at purihin natin ang ating dakila at tapat na Panginoon. Tayo manalangin.